Ngayon ay may hatid po tayong balitang tila nagbigay ng malaking buntong hininga sa buong mundo at sa global financial markets. Sa gitna po ng matinding tensyon, isa pong breaking news ang lumabas. Ang United States at Iran ay nagkasundo na palawigin pa ang kanilang ceasefire. Ang sabi po rito, US-Iran agree to extend ceasefire. Bitcoin to rally? Kung matatandaan po ninyo, ang orihinal na truce o tigil putukan ay nakatakda sanang matapos sa April 22. Isipin po ninyo mga kakripto, ilang araw na lang sana ay babalik na naman tayo sa kaba. Pero dahil po sa bagong development na ito mula po sa Associated Press, mukhang may karagdagang 2 linggo tayong katahimikan. Ngayon ay bakit ito napakahalaga para sa atin na nandito sa crypto? Napakahalaga po nito para sa atin dahil sa tuwing humuhupa ang geopolitical tension, ang mga risk on assets gaya po ni Bitcoin ay karaniwang nakakakuha ng momentum para humarurot paitaas. Sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng ceasefire na ito at kung paano po nito binabago ang ihip ng hangin sa market. Simulan po natin sa 2 linggong extension. Ano nga ba ang nasa likod nito? Sabi dito, US-Iran war ceasefire to extend for another 2 weeks. Ayon po sa mga reports, ang Washington at saka Tehran ay nagbigay po ng in-principle agreement para mapanatili ang kapayapaan sa mga darating na linggo ng April. Ito po ay isang malaking hakbang lalo na't si President Donald Trump ay nagpahiwatig na rin na ang gulo ay posibleng malapit na sa katapusan. Ang ceasefire extension na ito ay hindi lamang po basta paghinto ng putukan. Ito ay panahon para sa mas malalim na negosasyon. Sa aking opinyon, ang 2 linggong ito ay crucial window para sa buong mundo. Hindi lang ito tungkol sa giyera. Tungkol po ito sa stability. Kapag ang dalawang dambuhalang pwersa ay nag-uusap, nababawasan ang uncertainty sa global markets. Ang market ay ayaw po sa kawalan ng katiyakan. Kaya naman ang balitang ito ay parang musika sa tenga ng mga investors. Isipin po ninyo mga ka-crypto. Imbis na war headlines ang mababasa natin sa April 22, ang usapan ngayon ay tungkol na sa kung paano tatagal ang kapayapaan. Ito ang dahilan kung bakit nakikita natin ang agarang reaksyon ng mga stocks at crypto. Kaya para sa akin, ang extension na ito ay patunay na parehong panig ay pagod na sa tensyon at naghahanap na ng exit strategy. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Strait of Hormuz at ang nuclear talks. Hindi lamang po basta ceasefire ang pinag-uusapan. May 3 main issues na kasalukuyang nasa lamesa. Una ay ang sitwasyon po sa Strait of Hormuz. Pangalawa ay ang nuclear power ng Iran. At ang pangatlo ay ang war compensation. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na jugular vein ng global oil supply. Kapag barado po ito, siguradong tatalon ang presyo ng mga bilihin sa buong mundo. Ang aking opinion po tungkol dito ay dito natin makikita kung gaano kabigat ang negosasyong ito. Ang pag-explore ng Iran sa ibang shipping routes para maiwasan po ang US blockade ay senyales na seryoso silang protektahan ang kanilang ekonomiya. Sa tingin ko hanggat maayos po ang usapan sa Strait of Hormuz,
mananatiling kalmado ang market. Ang nuclear talk naman, yan, ay ang pinakamahirap na parte. Pero ang katotohanang agree in principle na sila ay isang malaking panalo na. Para sa akin, ang balitang ito ay nagtanggal po ng fear factor na pumipigil kay Bitcoin nitong mga nakaraang araw. Kapag ang oil flow ay hindi na threatened, ang money flow ay babalik po sa mga investments gaya ng crypto. Pag-usapan naman po natin ang uncertainty sa Lebanon at saka ang blockade. Ayan. Sa kabila ng magandang balita sa pagitan po ng US at Iran, hindi pa rin natin pwedeng sabihin na 100% na payapa na ang lahat. May mga ulat pa rin ng pag-atake sa South Lebanon. Ayan. Sa South Lebanon sa pagitan po ng Israeli forces at saka Hezbollah. Ayan, sabi rito, per reports, Israeli forces and Hezbollah are attacking South Lebanon. Bukod dito, ang US blockade sa mga ports ng Iran ay nananatili pa rin. Sa aking opinyon, ito po ang kailangan nating bantayan. Yan, kailangan pong bantayan natin bilang mga conservative investors. Bagamat may ceasefire sa main conflict, ang mga proxy wars sa paligid ay nagpapakita na ang sitwasyon ay fragile o madaling mabasag. Ang blockade po sa Iranian ports ay parang pressure cooker. Kapag tumagal ito ng walang solusyon, pwedeng sumabog muli ang tensyon. Kaya sa tingin ko po, ang mixed signal na ito ang dahilan kung bakit si Bitcoin ay hindi lang basta moon mission agad-agad. Kailangan muna nating makita na ang truth na ito ay maging permanent solution at hindi lamang po temporary band-aid. Kaya ang masasabi ko po rito ay maging maingat pa rin habang nag-o-observe sa mga balita sa border ng Lebanon. Ayan, Bitcoin to the moon na nga ba? Ayan. Ngayon pong, nito pong April 15 at saka 16, nakikita natin ang pag-rebound ni Bitcoin mula po sa $73,900 patungo po sa itaas ng $74,200. Nitong nakalipas na araw, sinubukan po niyang balikan ang $75,000 na price level matapos pong lumabas ang lower than expected US PPI inflation data. Ang pagsasama po ng lower inflation at saka ceasefire extension ay ang perfect combo para sa isang rally. Sa aking opinyon, napakaganda po ng macroeconomic sentiment natin ngayon. Si Bitcoin ay kumikilos bilang isang barometer of peace. Kapag ang geopolitical news ay positive, mabilis na bumabalik po ang confidence ng mga traders. Sa presyong $74,240, nakikita natin na absorb na ng market ang negative sentiment noong nakaraang linggo. Kaya masasabi ko po rito ay ang $75,000 ay hindi na lang basta resistance. Ito na po ang ating susunod na support level kung magpapatuloy po ang ceasefire. Si Bitcoin ay tila naghihintay lamang ng kumpirmasyon na wala ng putukan at ang extension na ito ang kailangang spark. Isipin po ninyo mga ka-crypto, kung ang inflation ay bumababa at ang gera ay tumigil, saan pa ba pupunta ang pera kundi kay Bitcoin? Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang Trump effect sa global market. Hindi natin pwedeng i-ignore ang papel
ni President Trump sa usaping ito. Ang kanyang mga pahayag na ang giyera ay malapit na sa dulo ay nagbigay po ito ng bullish signal sa mga financial markets. Ang immediate reaction ng mga world financial markets ay pag-akyat at ang crypto market ay sumusunod sa pattern na ito. Ang masasabi ko po tungkol dito ay malaki po ang impluensya ng politika sa presyo ng assets natin ngayong taong 2026. Ang strategy po ni Trump na peace through strength o negotiation ay nagbibigay po ng stability na kailangan ng mga institutions para mag-invest. Sa tingin ko, ang ceasefire extension na ito ay pwedeng maging simula ng isang massive capital inflow sa crypto market. Kapag ang mga bilyonaryo at fund managers ay nakakita na ang US at Iran ay nag-uusap sa halip na nagbabakbakan, mas nagiging komportable po silang iwan ang kanilang safe haven assets gaya ng gold at lumipat kay Bitcoin para sa mas mataas na returns. Kaya masasabi kong bantayan po natin ang bawat salita mula sa White House sa susunod na 2 linggo. Ngayon ay ano naman po ang aasahan natin sa susunod na 14 days? Ayan, dahil pinalawig po ang ceasefire hanggang sa unang bahagi ng May, mayroon po tayong 14 days para obserbahan ang takbo ng negosasyon. Ito po ang panahon kung saan pwedeng mag-consolidate si Bitcoin o di kaya ay magkaroon ng breakout kung magiging formal ang Permanent Peace Treaty. Sa aking opinyon, ang susunod po na 2 linggo ay decision time para sa marami. Sa pananaw ko, ang market ay magiging sentiment-driven. Kapag may lumabas na ulat na maayos po ang pag-uusap sa war compensation at nuclear power, baka makita natin si Bitcoin na lumampas sa kanyang all-time high. Pero kailangan din natin na maging handa kung sakaling may sudden twist sa Lebanon. Ang opinion ko po sa roadmap na ito ay ito ang golden opportunity para sa mga traders na nakabase po sa macro news. Si Bitcoin ay handa na po sa rally. Kailangan lang natin ng final confirmation ng extension na ito ay tutuloy na sa permanenteng kapayapaan. Sa kabuuan ng balitang ito, ang ceasefire extension sa pagitan po ng US at Iran ay higit pa sa balitang politika. Ito ay balitang pang-ekonomiya. Ang pagbaba po ng tensyon ay nagbubukas ng pinto para sa pag-angat ni Bitcoin at ng buong crypto market. Bagamat may mga uncertainties pa rin sa paligid gaya po ng sitwasyon sa Lebanon at ang port blockades, mas matimbang po ang optimism na dala ng usapang pangkapayapaan. Bukas at sa mga susunod na araw, manatili po tayong nakatutok sa mga developments sa Strait of Hormuz. Ang kapayapaan ay hindi lang po nakakabuti sa sangkatauhan. Ito rin ay nagpapatakbo ng ating mga portfolios patungo sa green territory. Mainit na mainit po ang ating sunod na balita dito. Nagbabala itong si President Donald Trump na sisibakin po niya sa pwesto si Federal Reserve Chairman Jerome Powell kung hindi ito magbibitaw sa darating na buwan ng May. Hindi na po bago ang tensyon sa pagitan ng dalawang ito. Pero ngayon, naging direkta at walang kagatlabi ang pahayag ng presidente. Ayon po kay Trump, kailangang umalis ni Powell para bigyang daan ang kanyang nominee na si Kevin Warsh. Ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa kung sino ang nakaupo sa silya.
Ito ay labanan ng prinsipyo pagdating sa interes ng ekonomiya, interest rates, at ang kinabukasan ng ating mga investment. Sa susunod na sa balita na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng just in report na ito at kung bakit ang buwan ng May ang magiging pinaka-volatile na buwan para sa ating lahat. At simulan po natin ang tungkol sa spot ng dalawang higante. Yan ang labanan ni Trump versus Powell. Matagal nang may spot o alitan ang dalawang ito. Sa nakalipas na mga buwan, paulit-ulit na hiniling ni Trump ang pag-cut ng interest rates. Pero nanatiling matigas itong si Powell. Ang reluctance ni Powell na sumunod sa gusto ng White House ang naging mitsa ng galit ni Trump. Sa isang Fox Business interview, diretsahang sinabi ng presidente na itinuturing niyang incompetent o walang kakayahan ang Fed chairman. Sa aking opinyon, ang Federal Reserve Chairman ang pinakamakapangyarihang tao pagdating po sa daloy ng dolyar sa buong mundo. Kung ang presidente mismo ang nagsasabing hindi ka marunong, napakalaking instability ang hatid nito sa market. Kaya sa tingin ko, ang strategy po ni Trump dito ay pressure tactics. Alam ni Trump na ang market ay mahilig po sa mababang interest rates dahil ito ang nagpapasigla sa negosyo. Pero si Powell po pala, ang focus po niya ay inflation control. Ang banggaan po ng growth ni Trump at stability ni Powell ay umabot na po sa sukdulan. Para sa akin, ang terminong incompetent na ginamit ni Pangulong Trump ay hindi lang basta insulto. Ito po ay paghahanda ng rason para sa isang legal na pagsibak. Alam nating mahirap sibakin ang isang Fed chair dahil po sa batas. Pero si Trump ay kilala sa pagbasag ng mga tradisyon. Kaya ang tanong, susunod ba itong si Powell o lalaban siya hanggang sa huli? Sa nakikita ko, ang ego ng dalawang kampo ang nakataya rito. At tayo na mga investors ang nasa gitna ng bakbakan. Pag-usapan naman po natin ang May 15 deadline. Ayan, ang May 15 deadline at ang pagharang ni Senator Tillis. Ang tenure ni Jerome Powell ay nakatakdang magtapos po sa May 15. Plano sana ni Powell na manatili sa pwesto hanggang sa makumpirma ng Senate ang papalit sa kanya na si Kevin Warsh. Pero heto po ang twist. Si Senator Tom Tillis ay nagbabalang haharangin niya ang nominasyon ni Warsh sa Senate Banking Committee. Ayan, sabi rito, the statement comes as Senator Tom Tillis has threatened to block Warsh nomination as the Fed chair by the Senate Banking Committee. Ayan. Dahil dito, sinabi po ni Powell na mananatili siya sa pwesto dahil iyon ang itinatakda ng batas. Sa aking opinyon, ito po ang tinatawag na political deadlock. Si Trump ay nagmamadali. Si Powell ay sumusunod naman sa letter of the law. At si Senator Tillis naman ay naglalagay ng barikada. Sa aking pananaw, ang pahayag po ni Trump na then I'll have to fire him ay tugon sa planong pagkapit ni Powell sa pwesto. Isipin po ninyo ang gulo sa May. Yan, May 15 po ang deadline. Pero walang papalit dahil hinarang
sa Senate. Kung sisibikan po ni Trump itong si Powell ng walang Senate-approved successor, magkakaroon po tayo ng vacuum of power sa Federal Reserve. Naniniwala po ako na ang batas ay pwedeng bigyan ng iba't ibang interpretasyon ito. Sinabi po ni Powell na that's what the law calls for, base sa mga nakaraang pagkakataon kung saan ang outgoing chair ay nananatili muna. Pero si Trump ayaw po ng status quo. Kaya ang masasabi ko po rito ay mas lalong titibay ang paninindigan ni Powell habang lalong nagiging agresibo si Trump. Para sa market, ang kawalan po ng malinaw na liderato sa Fed ay isang bangungot. Ngayon ay sino si Kevin Warsh at bakit po siya gusto ng crypto community? Kung sakaling matuloy po ang pag-alis ni Powell, ang papalit sa kanya ay itong si Kevin Warsh. At heto ang nakaka-excite para sa atin. Inilantad po ni Warsh na mayroon siyang mahigit $100 million sa assets. At ang malaking bahagi nito ay nasa crypto, bully market, SpaceX at saka AI companies. Isa po siyang risk-on investors sa kanyang puso. Sa aking opinyon, napakalaking shift or pagbabago po nito mula sa traditionalist na si Powell patungo sa isang innovation-centric na si Warsh. Kung si Warsh ang magiging Fed chairman, hindi lang tayo makakakita ng posibleng rate cuts, kundi makakakita rin tayo ng isang liderato na makakripto. Isipin po ninyo ang signal na ibinibigay nito sa buong mundo. Ang taong humahawak ng pera ng Amerika ay naniniwala sa digital assets at saka AI. Para sa akin, ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Trump itong si Warsh. Bukod po sa pagiging pro-rate cut, si Warsh ay fit sa vision ni Trump para sa isang digital superpower ng Amerika. Ang masasabi ko po rito ay kung makakalusot itong si Warsh sa Senate, ito na ang posibleng simula ng golden era para sa Bitcoin at mga altcoins. Ang transition mula kay Powell patungong Warsh ay parang pagpapalit mula sa isang lumang makinilya patungo sa isang high-end laptop. Ang tanong na lang ay kung hahayaan ba ng Senate na mangyari ito. Pag-usapan naman po natin ang epekto sa crypto market. Dahil po si Trump ay consistent sa kanyang tawag para sa rate cuts, inaasahan po na si Warsh ay magpapatupad ng easing monetary policy. Ayan. Sabi rito ay Warsh might consider easing the policy amid lower than expected US PPI inflation data. Ayan, lalo na po at lumabas ang data na ang US PPI inflation ay mas mababa kaysa sa inaasahan. Kapag mababa po ang rates, ang atensyon ng mga investors ay lumilipat mula sa bonds patungo sa risk on assets gaya po ni Bitcoin. Ang opinion ko po rito ay ang inflation data ay nagbibigay na ng rason para mag-cut ng rates. Pero itong si Powell ay tila nag-iingat pa rin ng sobra. Sa paningin ko, ang agresibong stance ni Trump ay para pilitin ang market na mag-adjust na sa ideya ng mas murang pera. Kapag ang pera ay mura o low interest rates, ang mga tao at institution ay naghahanap ng mas mataas na yield o kita. At saan pa ba sila pupunta? Kundi sa crypto. Ang masasabi ko po sa impact nito sa crypto industry ay napaka-positive sa long term. Ang isang Fed chair na pro-crypto ay hindi lang basta mag-a-adjust ng rates.
Maaari rin po siyang mag-influence ng mas magandang regulation. Sa loob ng maraming taon, naging anti-crypto o neutral ang Fed. Ang pagpasok po ni Warsh ay magbabago ng tono ng US financial policy. Ang easing na sinasabi po ng balita dito ay hindi lang tungkol sa interest rates, kundi tungkol din sa easing of pressure sa digital asset industry. Ayan, sinabi po ni Trump sa interview na I've held back firing him. I wanted to fire him, but I hate to be controversial. Pero sa huli, handa po siyang gawin ito kung kailangan. Ang pagsibak sa isang Fed chairman bago matapos ang kanyang transition ay halos walang kapareho sa kasaysayan ng Amerika. Ito po ay magdudulot ng matinding political storm. Sa aking opinyon, hindi po ako naniniwala na hate to be controversial itong si Trump. Sa katunayan, controversy ang kanyang fort. Pero ang pag-amin niyang incompetent itong si Powell ay ang kanyang just cause. Sa ilalim ng batas, ang presidente o pangulo po ay pwedeng mag-alis ng Fed governor for cause. Ang debate ngayon ay kung ang policy disagreement o incompetence ba ay sapat na rason o cause. Naniniwala ako na ang usaping ito ay aabot po sa Korte Suprema kung sakaling totoong sibakin ni Trump itong si Powell. Kaya masasabi kong ang market ay hindi po mahilig sa ganitong klaseng drama sa umpisa. Maaari tayong makakita po ng initial dip dahil sa takot sa uncertainty. Pero sa sandaling luminaw na ang transition patungo kay Warsh, ang fear o takot ay mapapalitan po ng greed dahil sa inaasahang liquidity na ibubuhos sa market. Ang controversy na ito ay parang isang maingay na bagyo na may dalang ginto sa huli. Sinasabi po ni Powell na ang batas ang nagsasabi na dapat siyang manatili kung walang successor. Ginamit po niya ang linya na that's what the law calls for. That's what we have done on several occasions. Ipinapakita nito na handang makipag head-on collision itong si Powell sa White House para depensahan ang independence ng Federal Reserve. Napakahalaga po ng independence ng Fed, pero sa paningin ng marami, nagiging political na rin ang Fed sa ilalim ni Powell. Ang opinyon ko po rito ay simple lamang. Ginagamit po ni Powell ang batas bilang kanyang shield laban sa sword o espada ni Trump. Pero sa huli, ang presidente ang may kapangyarihan ng appointment. Kaya para sa akin, ang katigasan po ng ulo ni Powell ay pwedeng maging mitsa ng mas malalang krisis sa gobyerno. Kung magmamatigas po siya habang si Trump ay determinadong magpalit, sino ang susundin ng mga bangko sa ilalim ng Fed? Magkakaroon po ng kalituhan sa implementation ng monetary policy. Kaya ang opinion ko po sa mga investors ay maging handa sa May. Ang legality versus politics na ito ay hindi po matatapos sa isang pirma lamang. Ito ay magiging isang mahabang legal battle na magpapakita kung gaano katatag o karupok ang financial institutions ng Amerika. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa US PPI inflation data. Yan, at ang opportunity po ni Warsh. Nabanggit po sa balita natin dito na ang US PPI inflation data ay lower than expected. Ayan po. Ito ay isang green light para sa kahit sinong Fed chair na mag-cut na ng rates. Kung si Warsh ang makakaupo, gagamitin niya itong ebidensya
para simulan ang easing cycle na matagal nang hinihiling ni Trump. Sa aking opinyon, ang data ay kampi po kay Trump at Warsh sa pagkakataong ito. Kung ang inflation po ay pababa na, wala nang rason itong si Powell na panatilihing mataas ang rates. Kaya masasabi kong sadyang hawkish lang talaga si Powell at ayaw niyang magmukhang sunod-sunuran kay Trump. Pero dahil po sa lower PPI data, nagmumukhang tama ang panawagan ni Trump. Dito po papasok ang opportunity para sa crypto. Kapag nag-start na ang rate cuts, ang dolyar ay hihina ng kaunti at si Bitcoin bilang digital gold ay lalong magniningning. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang transition na ito, kahit magulo, ay may silver lining. Ang PPI data, ang mathematical excuse na kailangan po ni Warsh para baliktarin ang restrictive policy ni Powell. Ang May ay hindi lang deadline para sa pag-alis. Ito rin ang deadline para sa pagbabago ng trajectory ng global economy. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito, ang banggaan ni na Trump at Powell ay umabot na po sa point of no return. Ang banta ng pagsibak, ang pagharang sa Senate at ang pagkakaiba ng pananaw sa interest rates ay naglalatag ng isang napaka-volatile na May 15. Si Kevin Warsh ay naghihintay po sa gilid. Dala ang kanyang pro-crypto na pananaw at ang suporta ng presidente. Sa kabila ng drama, ang mensahe para sa ating mga investors ay malinaw. Ang US financial policy ay nasa gitna ng isang revolusyon. Kung matuloy po ang pag-alis ni Powell at ang pagpasok ni Warsh, asahan po natin ang isang risk-on environment na magpapangiti sa mga holders ni Bitcoin at iba pang digital assets. Kaya manatili po tayong mapagmatsyag, huwag po tayong magpadala sa emosyon ng balita at lagi po nating tandaan na sa bawat political storm, may laging kasunod na pagkakataon sa market. Ayan. Ngayon ay meron po tayong isang balita dito na direktang nakakaapekto po sa ekonomiya ng buong mundo. Sabi po rito ay, is Donald Trump bluffing about China to reopen the Strait of Hormuz? Yan, isa po itong napakalaking katanungan na lumutang ngayon. Ayan, nagbabluff nga ba talaga itong si President Donald Trump tungkol sa pakikipag-ugnayan po niya sa China para tuluyang mabuksan ang Strait of Hormuz? Ayon po sa balita natin dito, niyanig ni Trump ang social media. Partikular po ang Truth Social. Sa kanyang pahayag po, dahil po yan sa kanyang pahayag na pumayag na raw ang China na itigil ang pagpapadala ng armas sa Iran. Yan, sabi rito, Trump says China agreed to halt weapons to Iran in Hormuz deal. Yan. Ito po ay bahagi ng kanyang plano na permanenteng buksan ang Strait of Hormuz. Isa po sa pinaka-importanting daluyan ng langis sa buong mundo. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng tensyong ito, ang sagot po ng Beijing, ang nagaganap na naval blockade at ang nakagulantang na pahayag ng Bitwise tungkol po sa Bitcoin na posibleng umabot daw sa $1 million. Yan, simulan po natin sa Big Fat Hug at ang Truth Social post ni Trump. Ayan, magsimula po tayo sa mismong deklarasyon nitong si Trump. Sa kanyang post, sinabi po ni Trump na si President Xi Jinping ay bibigyan siya
ng malaki at matabang yakap o big fat hug sa kanyang nalalapit na pagbisita. Ayan. Ang sabi po rito ay President Xi Jinping will give me a big fat hug during the upcoming visit. Ayan. Ayon po kay Trump, napakasaya raw ng China dahil binubuksan na ng Amerika ang Strait of Hormuz. Po yung aktual na sabi rito, China is very happy that I am permanently opening the Strait of Hormuz. They have agreed not to send weapons to Iran. Ayan, wrote Trump in the post. Ayan. Ito po ang pinaka-controversial na bahagi. Sinabi po ni Trump na they have agreed not to send weapons to Iran. Ito po ay matapos ang pagbagsak ng peace talks sa pagitan ni VP JP Vance, yan, or Vice President JD Vance, at ng mga opisyal ng Iran sa Islamabad kamakailan lamang. Dahil dito noong April 13, nagsimula po ang US ng isang targeted blockade sa mga Iranian ports. Ang mga pwersa ng Amerika ay aktibong humaharang sa mga barko at naglilinis ng mga mina sa Strait of Hormuz. Sa aking opinyon, ang estilo po ni Trump ay hindi na nagbago. Ito ang kanyang Art of the Deal 2026 version. Sa paggamit ng mga salitang gaya ng big fat hug, sinusubukan niyang ipakita sa publiko na kontrolado niya ang sitwasyon at ang relasyon sa China. Pero kailangan po nating tingnan ang realidad. Ang Strait of Hormuz ang siyang humahawak sa 20% hanggang 30% ng seaborne oil trade sa buong mundo. Kung totoo po ang sinasabi niya, ito ang pinakamalaking diplomatic win ng dekada. Pero kung ito ay bluff lamang para takutin ang Iran, delikado po ang laro. Ang pagbagsak po ng usapan ni na JD Vance at ng Iran ay sinyales na hindi madaling makuha sa pakiusap ang tiran. Kaya ang blockade ang naging huling baraha ng Amerika. Para sa akin, ang pagbanggit po sa China ay isang paraan para i-isolate ang Iran. Pinapakita po ni Trump na wala na silang kakampi. Pag-usapan naman po natin ang matapang na sagot ng China. Ayan, hindi po nanahimik ang Beijing. Ang Foreign Ministry po ng China sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Guo Jiakun ay naglabas ng pahayag na kabaliktaran ng sinasabi ni Trump. Tinawag po ng China ang naval blockade ng US na dangerous and irresponsible move. Ayon sa kanila, lalo lang nitong pinalalala ang sitwasyon at sinisira ang fragile ceasefire. Yan po yung aktual na sinabi rito ni spokesperson Guo Jiakun. Yan, a dangerous and irresponsible move. Higit po sa lahat ay itinanggi ng China ang paratang ng US intelligence na nagpapadala sila ng armas sa Iran. Tinawag nila itong groundless smears o paninira lamang na walang basihan. Sinasabi po ng China na mahigpit ang kanilang export controls at wala silang anumang formal arms agreement na itinigil dahil wala naman daw silang ipinapadalang armas in the first place. Ayan, ang aktual na sinabi dito, China always acts prudently and responsibly on the export of military products and exercises strict control in accordance with China's laws and regulations and due international obligations.
Ayan, ang masasabi ko po rito ay dito natin makikita ang klasikong he said, she said sa global politics. Habang ipinagmamalaki ni Trump ang kasunduan, mariin naman itong itinatanggi ng China. At bakit? Dahil ayaw po ng China na magmukhang sumusunod sila sa dikta ng Amerika. Lalo na't sila ang isa sa pinakamalaking mamimili ng langis na dumadaan po sa Strait of Hormuz. Ang China ay nasa gitna. Kailangan nila ng langis, pero ayaw nilang maging kaaway ng Iran o ng Amerika. Sa tingin ko, ang bluff ni Trump ay maaaring may katotohanan sa aspeto ng backdoor negotiations. Maaring may pinag-usapan silang concessions sa trade kapalit ng pananahimik ng China sa Iran issue. Pero sa harap po ng media, kailangang panindigan ng China ang kanilang soberanya. Ang naval blockade na sinimulan noong April 13 ay isang pisikal na aksyon na hindi pwedeng baliwalain. Kapag naglinis ng mina ang US, ibig sabihin ay seryoso sila sa clearance operations. Ang tensyong ito ay hindi lang basta salitaan. Ito ay aktual na military movement na pwedeng mauwi sa mas malaking gulo kung magkakaroon ng maling kalkulasyon. Pag-usapan naman po natin ang 20% to 30% global global oil risk at ang ekonomiya. Ayan, ang Strait of Hormuz ay hindi lang basta katubigan. Ito ang jugular vein ng global energy. Kapag barado po ito, asahan po natin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa buong mundo. Hindi lamang po sa Amerika, kundi pati na rin dito sa Pilipinas. Ang shipping data ay nagpapakita na ang trapiko ng mga barko ay severely curtailed o seryosong nabawasan dahil po sa blockade at sa banta ng mga mina. Sa aking opinyon, ito po ang dahilan kung bakit napaka-importante ng update na ito. Ang mundo po ay nakadepende sa daloy ng langis dito. Kung magtatagal po ang blockade, ang supply chain risk ay magiging catastrophic. Kaya sa pananaw ko, ginagamit po ni Trump ang blockade bilang leverage. Gusto po niyang ipakita sa Iran na kaya niyang gutumin ang kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng pagsara sa kanilang mga ports. Pero ang collateral damage nito ay ang global energy prices. Kaya naman ang claim po niya na permanently opening ang strait ay isang sweetener para sa global market. Isang pangako na matatapos din ang krisis na ito sa lalong madaling panahon. Pero hanggat wala pong independent confirmation sa arms deal ng China, mananatiling high risk ang sitwasyon. Ang krisis na ito ang nagpapakita kung gaano po ka-fragile ang ating globalized economy. Isang post lang sa Truth Social, pwedeng magbago ang takbo ng market. Ayan, pag-usapan naman po natin ang pagpasok ng crypto. Dito na po pumapasok ang usapin tungkol kay Bitcoin. Ayon po sa Bitwise analyst, ang krisis sa Hormuz ay nagpapalawak sa papel ni Bitcoin sa global finance. Mula po noong February 28, nang magsimula po ang mga air strikes ng US at Israel, si Bitcoin ay tumaas po ng 12%. Sa kabilang banda, ang S&P 500 ay bumagsak po ng 1% at ang ginto ay bumaba naman ng 10%. Ang pinaka nakakagulat sa balita ay ang Iran ay nagpapatupad na ngayon ng Bitcoin tolls. Ang bawat barkong dadaan sa strait ay kinokolektahan ng halagang $1 per barrel sa anyo ng Bitcoin. Tinatayang aabot ito sa
$21 million per day na crypto inflows para sa Iran. Sa aking opinyon, ito po ang pinaka-interesting na bahagi ng balita para sa akin. Ang Bitcoin ay hindi na lang digital gold o store of value. Nagiging actual currency na ito sa gitna ng digmaan. Ang desisyon po ng Iran na tumanggap ng Bitcoin para sa tolls ay isang paraan para i-bypass ang mga financial sanctions ng Amerika. Hindi mo pwedeng i-block ang isang Bitcoin transaction gaya po ng pag-block mo sa isang bank transfer sa SWIFT system. Kaya sa tingin ko, ito po ang real-world utility na matagal nang hinihintay ng mga crypto enthusiasts. Ginagamit po si Bitcoin bilang neutral settlement layer sa isang high conflict zone. Ang katotohanan, mas maganda ang performance ni Bitcoin kaysa sa gold at saka S&P 500 sa panahong ito ay patunay na nakikita na ng mga investors si Bitcoin bilang isang geopolitical hedge. Kapag ang ginto ay bumababa sa gitna ng krisis, ibig sabihin ay naghahanap ang mga tao ng mas portable at censorship-resistant na asset. At iyan si Bitcoin. Ang numerical impact po ng $21 million per day ay hindi biro. Ito ay sapat na para pondohan ang operasyon ng isang bansa kahit naka-blockade po sila. Pag-usapan naman po natin ang matinding prediction po dito ng Bitwise na $1 million per Bitcoin. Ayan, napakatindi. If BTC captures both roles, $1 million per Bitcoin begins to look like a starting point. Ayan, napakatindi naman po niyan. Dahil daw sa dual role na ito ni Bitcoin, yan po ay ang store of value at bilang currency. Sinabi ni Bitwise Head of Research na si Ryan Rasmussen na ang kanilang internal price target ay too low. Ayon sa kanya, kung tuluyang makukuha ni Bitcoin ang dalawang papel na ito, ang $1 million per Bitcoin ay magiging starting point na lamang. Sa kasalukuyan, si Bitcoin po ay nagtitrade sa halagang $73,894. Hawak ang mga gains mula sa huling rebound nito. Sa aking opinion, ang $1 million na presyo ay parang panaginip lang dati. Pero sa konteksto po ng taong ito, 2026, at ang krisis sa Strait of Hormuz, nagsisimula na itong magkaroon ng logic. Kung si Bitcoin ay magiging standard para sa settlement ng international oil trade, kahit sa mga shadow markets lang, ang demand nito ay sasabog ng higit pa sa kaya nating isipin. Naniniwala ako na ang krisis na ito ay accelerant o pampabilis ng adoption. Si Matt Hugon ng Bitwise ay tama po sa pagsasabing si Bitcoin ay parang isang out of the money. Yan, out of the money call option sa geopolitical volatility. Kapag tumataas po ang gulo sa mundo, tumataas ang value ni Bitcoin dahil ito lang ang asset na walang counterparty risk. Ang $73,000 na price level na kinalalagyan natin ngayon ay pundasyon pa lamang. Kung magpapatuloy po ang naval blockade at ang paggamit ng Iran paggamit po ng Iran kay Bitcoin para sa tolls, baka makikita po tayo ng supply shock na hihila sa presyo pa itaas. Pero kailangan din nating maging maingat. Ang volatility na dulot po ng digmaan ay pwedeng pumunta sa dalawang direksyon. Sa ngayon, ang momentum po ay nasa side ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman ang mga susunod na hakbang? Negotiation o escalation kaya? Ang kinabukasan po
ng Strait of Hormuz ay nakadepende po sa bilis ng negosasyon sa pagitan po ng Washington at saka Tehran. Sa kabila ng mga matatapang na pahayag ni Trump, ang realidad sa ground ay nananatiling tensyonado. Ang US naval blockade ay nagpapatuloy. Ang China naman ay nagbababala at ang Iran ay patuloy na nangungolekta ng Bitcoin. Sa aking opinyon, sa pagtatapos po ng ating pagsusuri, malinaw na ang bluff ni Trump ay maaring isang strategic communication para pilitin po ang Iran na bumalik sa lamesa. Pero ang presensya ng mga barkong pandigma at ang paglilinis ng mga mina ay hindi po biro. Ito ay seryosong military operation. Para po sa atin na nagmamasid, ang pinakaimportanteng aspeto po dito ay ang epekto sa ating bulsa at sa ating mga investments. Ang krisis na ito ay nagpapatunay na ang mundo ngayong taong 2026 ay ibang-iba na. Si Bitcoin ay hindi na lang hobby ng mga tech savvy. Ito ay isa na pong national security asset. Kaya ang aking huling opinion po dito ay bantayan po natin ang bawat pahayag mula po sa Beijing at ang shipping data sa Strait of Hormuz. Kung magsimulang lumuwag ang trapiko, ibig sabihin ay nagtatagumpay ang diplomasya ni Trump. Pero kung manatiling sarado po ito, asahan po natin ang mas mataas na presyo ng langis at posibleng parabolic move ni Bitcoin. Sa mundong ito, ang impormasyon po ang kapangyarihan. Kaya kailangan po natin na manatiling handa, manatiling alerto at laging tandaan na sa bawat krisis, mayroon pong oportunidad. Kailangan mo lang itong makita sa tamang pananaw o perspektibo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.